Isa pa po isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba nating ibigay yung the best na palakpak para sa Diyos? Sapagkat siya lang po yung karapat dapat tumanggap ng lahat ng palakpak, papuri, parangal, pasalamat sa nag-iisang mabuti, tapat at dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen. At patuloy po na nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil palagi niya tayong binibigyan ng buhay at kalakasan. Amen po ba? Masaya po ba kayo ngayong umaga? Kayo po ba'y pinagpala ngayong umaga? Pakisabi niyo po sa katabi niyo, pinagpala ako dahil katabi kita. Ramdam niyo po ba yung blessing? Ramdam po ba natin yung pagpapala ng Diyos para sa ating kapatid? Alam niyo mga kapatid, lagi ko po itong ginagawa every time I stand and I preach. I always remind everyone. Pinapaalalahanan ko po ang bawat isa to appreciate one another. You know why? Kasi yung buhay natin at yung tayo po yung magkakasama, ito po yung pagpapala sa atin ng Diyos. Ito po ay biyaya ng Panginoon na makita ang bawat isa. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, napakaligay at kahanga-hanga sa ating pagmasid na nagkakaisa at laging sama-sama ang magkakapatid. At naniniwala po ako na yung presensya mo pa lang ay pagpapala na ng Diyos sa iyong kapatid. Kaya pakisabi mo muli sa iyong kapatid, sa iyong katabi, pagpapala ka sa buhay ko. Hallelujah! Salamat po sa ating Panginoon Diyos. So tayo po ngayon ay dadako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And before we do that, ay gusto ko po muna na panoorin natin itong video po na ito as my introduction and then patuloy po na samahan tayo ng Diyos sa umagang ito sa ating pong pag-uusapan. So doon po sa video na napanood po natin, andun po si Heather Dorniden, siya po yung nadapa. Nakita po rin niyo siya nadapa dahil po doon sa kanyang kasabay na tumatakbo, sa kasama niyang athlete. Ito po ay nangyari 2008 sa Big 8 World Championship, no? 600-meter run. No? Nakita po natin na dapa po siya along the way. Pero magugulat po kayo later on, bunga nung kanyang pagkadapa, bagamat nandun na nauna na yung kanyang kakampi, pero hindi po siya pumayag, na hindi po siya muling tumayo, at hindi siya muling tumakbo, at nakita pa po natin siya pa po yung nanalo. Kagaya po ni Heather Dorniden, tayo po bilang mga Kristiyano, sa ating pong pagtakbo, bilang mga anak ng Diyos, sa ating pong pananampalataya, madalas po sa buhay po natin, nakakaranas po tayo ng mga pagsubok at problema, na kung minsan ito po yung nagiging dahilan kung bakit tayo minsan ay natitisod, minsan tayo ay nadadapa, may mga pagkakataon, sitwasyon, mga tao sa buhay natin na na-encounter po natin, kasabay din natin tumatakbo, maging ang mga sitwasyon na kung minsan ito po yung nakakadama po tayo na tayo po ay parang nabibigo at tayo po ay parang natatalo. Pero bilang mga mananampalataya, kagaya rin po ni Heather Dorniden, meron po tayong katiyakan na sa gitna po ng pinakamadilim at pinakamababang yugto ng ating mga buhay, mayaman at sapat ang biyaya ng Diyos sa ating pong mga kabiguan, kagaya po ng sinabi sa Proverbs chapter 24 verse 7, "For a just man falls 7 times and rises up again, but the wicked will fall into mischief." Ang isang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, bumabangon ulit. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon pong umaga, rising up from defeat. Tayo po'y muling manalangin sa ating Panginoon Diyos. Aming Ama na nasa langit, salamat pong muli sa umagang ito. Lord, we thank you for the privilege of worshiping you, of encountering your presence, Lord God. And we thank you, Lord, for this morning na naniniwala po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. You are going to minister to each and every one of us, especially to those people, Panginoon, sa mga anak po ninyo na naririto ngayon pong umaga, na meron pong mga pinagdadaanan sa kanila pong buhay, especially in their spiritual journey, Lord God. Lord, may you remind us this morning, O God, that even, Lord, in our deepest, most painful defeats, Lord, there will be victories. Dahil kayo po, Panginoon, yung nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Gamitin mo po ako bilang iyong lingkod, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo ang gawain ito at patuloy kang maghari sa aming kalagitnaan. Ito po yung aming dalangin. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Hesus, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen and Amen. Rising up from defeat. So lahat po tayo nakaka-experience po niyan. Kahit na nga, sabi nga si Heather Dorniden, siya po ay eksperyensado, siya po ay naghanda, nag-prepare, nag-training, nag-undergo sa talagang matinding paghahanda para po sa labanan po na yon. Pero
unexpectedly, along sa kanya pong pagtakbo ay nandun po na merong sitwasyon na nag-cause para siya ay mag-stumble. At tayo po, kahit gaano po natin hangarin na maging masigasig po sa ating pong paglakad, sa ating pong pagtakbo bilang ang mga mananampalataya, kahit na anong sikap natin na ipanalangin na gusto natin talagang masunod ang kalooban ng Diyos. But the reality, mga kapatid, sometimes we will always encounter defeats. We will always encounter failures. That is why kung gusto po nating makabangon muli, kung gusto nating makatayo muli mula po sa pagbagsak sa ating pong buhay, hindi lang po sa ating spiritual journey, maging sa pang-araw-araw nating buhay, sa kagustuhan natin magkaroon ng magandang buhay, sa kagustuhan natin maabot yung ating mga pangarap, sa kagustuhan natin magtagumpay, may mga pagkakataon talaga along the way. Mag-struggle tayo at may mga point na tayo po ay mag-fail. And that is the reality of life. That is why napakahalaga po na unang maintindihan po natin that the struggle of failure is real. The struggle of failure is real. Totoo po na dumarating po sa buhay natin. Even the most saints, kahit na yung pinakabanal na mababasa natin sa Biblia, even the most influential and even the most effective servants of God in the Bible, pag binasa po natin sa salita ng Panginoon, lahat po sila naka-experience po ng pagbagsak. So kung sila po naka-experience po nito, how much more tayo din po sa panahon natin ngayon? Makaka-experience din po tayo ng mga pagbagsak sa ating pong mga buhay. So it is not about not falling down. Hindi po ito tungkol sa hindi na ako babagsak. Sapagkat ang sabi ni Pablo, paalala niya, 1 Corinthians chapter 10, verse 12, mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuwal. So may tendency po talagang mabuwal po tayo bilang mga mananampalataya. At hindi po yung pagbuwal ang problema. Ang problema po, paano tayo babangon sa tuwing tayo ay bumubuwal. Paano tayo makakabangon muli sa bawat pagbagsak po natin sa ating buhay. But first, we must recognize that the struggle of failure is real. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 4, verse 7 to 9, we are like clay jars in which treasure is stored. The real power comes from God and not from us. Sabi po ni Pablo, yung kapangyarihan ito na nasa amin, ano po yung kapangyarihan na binabanggit po niya dyan? Yung liwanag na tinanggap nila mula sa ating Panginoong Hesus. Yung ebanghelyo, yung mabuting balita na nagliwanag sa kanilang buhay, yung kapangyarihan na yun na bumabago ng kanilang buhay at bumabago ng ating buhay, ang sabi po niya ay nasa atin. At tayo bilang mga sisidlang palayok, ordinaryong palayok, nasa atin daw po itong napakatindi at napakadakilang kapangyarihan po na ito. Pero sabi niya sa verse 8, but we often suffer, but we are never crushed. Even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us. And when we are knocked down, we get up again. Sa ibang salin, we are pressed but not crushed. Ilan po sa atin ngayon pong umaga, mga kapatid, nakakaranas sa buhay po natin na para tayong ginigipit, na para tayong idinidiin, na para tayong pinahihirapan, na para tayong pine-pressure sa buhay. Anong klase ng mga pressure yung nararanasan po natin? Financial pressures, pressure of the future, pressure in the family, pressure in your faith, pressure in your business. Anong klase man po ng pressure po yan? Sabi nga po ni Paul, we are pressed but not totally crushed. Pwede po tayong mag-suffer and that is real. Suffering is real. Pain is real. Failure is real. Pero mahalaga, mga kapatid, hindi tayo lubusang natatalo, hindi tayo lubusang nalulugmok, hindi tayo lubusang bumabagsak. May mga pagkakataon, sabi niya, we don't know what to do. May mga pagkakataon, hindi natin alam kung ano gagawin natin. May mga sitwasyon tayo sa buhay na kahit na kanino tayo magtanong, at kuminsan kahit magbasa pa tayo ng Biblia, parang hindi malinaw. Ano ba talaga yung gagawin ko? Pero sabi diyan, we never give up. Ibig sabihin, kahit na nga po naranasan natin yung mga failures na yan, kahit na nga may mga point na parang hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo sa buhay, because of the suffering na pwedeng nararanasan mo, because of the failures na sunod-sunod na nangyayari sa buhay mo, ang sabi po ng salita ng Panginoon, sabi ni Paul, never give up. Pakisabi mo sa katabi mo, never give up. In times of trouble, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng problema, tatandaan po natin that God is with us.
And when we are knocked down, sa tuwing tayo ay bumabagsak, we get up again. Yung po mga pagkabigo sa buhay, hindi po yan may iwasan minsan. Kahit na gaano pa natin paggandaan ang ating buhay, kahit na gaano pa natin paggandaan kahit na gaano pa natin i-prepare yung ating pong sarili, darating at darating sa point, we will all experience failures and defeats. We will all face setbacks, disappointments in life. Pero napakahalaga po na maintindihan natin at buong puso nating tanggapin na tayo po ay makakaranas po ng kabiguan at marami pong pwedeng panggalingan po yan. Number 1 na po dyan, consequences of sin. That is why nung magkasala po si Adan at si Eva, ang tawag po doon, fall of man. Nung sumuway po sila sa utos ng Panginoon, yun na rin po yung point na ang tao po ay nag-fail. And sins are most of the time choosing our own way, choosing our own will. Pinipili natin yung gusto natin sa halip ng kalooban ng Diyos. Pangalawa pong sources ng failure ng buhay ay yung pong mga unresolved past wounds and hurts. Hindi ko po alam kung sino po sa atin dito, mga kapatid, na nakaranas ng mga masasakit na karanasan, trauma sa inyong buhay, mula pa sa ating pagkabata, mga trauma sa mga pakikipagrelasyon po natin, traumatic experience sa ating pong pakikipagsapalaran sa buhay, at minsan yung mga traumatic experiences po na yan nagkukos para magkaroon tayo ng matinding sugat sa ating pong kalooban. At kung minsan yun na rin po yung nagiging dahilan kung bakit parang minsan lahat na lang ng gawin po natin, tayo po ay nabibigo. Why? Sapagkat yun na nga po yung naranasan po natin. Hindi po tayo makalaya dun po sa mga past wounds and hurts po na yan. And number 3, letter C, negative self-talk. At madalas yung negative self-talk po na yan, ano po ba yung negative self-talk? Yan po yung kung minsan ikaw mismo sa sarili mo. Hindi mo magawang paniwalaan na kaya mo ang isang bagay. At madalas yan po ay nanggagaling din sa mga traumatic experiences. Yung mga bata po na lumaki, mula pagkabata na lagi na lang po sila nakakarinig ng negative sa kanilang mga magulang. Lagi sinasabihan ng tamad, lagi sinasabihan ng walang alam, lagi sinasabihan ng bobo, lagi sinasabihan ng mahina. Sometimes, habang lumalaki yung mga bata na yun, dala-dala po nila yun. That is why tayo po mga magulang, we watch our words. Bantayan po natin ang ating pananalita. Bakit? It will cause pain. It will cause wound sa puso ng ating mga anak na minsan, madalas, sa kanilang paglaki, pag hindi po ito na-settle sa kanilang mga kalooban, ito po ay makaka-apekto sa kanila pong pamumuhay. Na mismo sila sa kanilang sarili, nagsasalita na rin po sila ng negatibo. Ilan po sa atin dito, mga kapatid, minsan na sabi mo sa sarili mo, wala ka talagang magawa. Mahinang klase ka. Marupok ka. In some way, maganda pong i-acknowledge po yun. Pero yung sobrang pagbababa ng iyong sarili to the point na parang wala ka ng pag-asa, yun po yung madalas nagkokos, kaya po tayo nag-fail sa buhay. Minsan susubok ka pa lang, pero pag na-remind mo, ay mahina nga pala ako. Ikaw na mismo, hindi mo na itinutuloy yung gagawin mo. And next, yung pong unrealistic expectations. Madalas, nagpa-fail po tayo sa buhay because we have unrealistic expectation. For example, may mga marriages na nagpa-fail. Ang isa sa mga reason, maganda naman sila nagsimula, very sweet, very loving, very romantic. Nung kinasal talagang sobrang engrande, pero mababalitaan mo, 2, 3, 4 na taon, naghiwalay na. You know why? Madalas sa mga bagong nag-asawa at sa maraming mga nag-aasawa, they have unrealistic expectations. Ano po yung unrealistic expectations? Minsan di natin tanggap na yung pinakasalan natin, meron palang kapintasan. Meron palang kahinaan. Kasi madalas, kapag ka po sa moment ng relationship, lalo't bago, ang na-appreciate lang natin yung maganda. Yung magandang katangian. Mabait siya, maganda, maputi, sexy, macho. Paano pag nadagdagan na ang timbang? Paano yung 2 dimple na nakita mo nung una naging 4 na? Paano yung dating kutis porcelana naging para ng puwit ng kaldero? Ang tanong, mahal mo pa rin ba yung asawa mo?
Yung dating akala mo, nakilala mo, very sweet, lagi ka naaalala. Binibigyan ka ng roses, binibigyan ka ng chocolates. Pero nung napangasawa na, nung mag-asawa na, wala ng roses, wala ng chocolates. Minsan kahit honey, hindi pa maibigay. Sabi nung isang misis, Pastor, gustong-gusto ko na binibigyan ako ng honey nung aking asawa. Bakit? Kasi doon man lang, nararamdaman ko, tinatawag niya akong honey. May mga unrealistic expectations tayo. Yung akala mo mabait. Akala mo mapagbigay. Amen po ba? At hindi lang po doon, marami pang mga pagkakataon. Sa ibang area ng buhay natin, may mga unrealistic expectations po tayo. Akala natin, kapag pumasok tayo sa isang hanap buhay, magtatagumpay ka agad. Amen po ba? Sino rito ang nabiktima na? O pag nag-join ka sa amin, 1 week lang, milyonaryo ka na. Scammer pala yung napasok. Amen po ba? So, ibig sabihin, kaya nga, there is no instant success sa buhay . Kaya nga, there's always too good to be true kapag pinag-uusapan po ang success. Especially sa hanap buhay. Di ba? Yung sasabihin, papangakuan ka, 1 linggo lang, 1 buwan ka lang, bawi mo na, kikita ka pa. Kasi ang alam ko, kumikita yung masipag. Pero yung sasabihin sa'yo, wala kang gagawin. Pera mo, magtatrabaho para sa'yo, bibigay mo lang sa akin. May mga pagkakataon na gano'n, even in our spiritual walk. Akala natin madali lang lumakad bilang isang Kristiyano. Mahirap po mga kapatid. Kung may mga tao man tayong kilala na parang napakatatag na nila sa buhay, tatandaan po rin yun, napakarami nilang pinagdaanan sa buhay bago sila naging matatag. Hindi po madali mag-mature. Kung paano ang isang halaman na hindi po madali, ganun din po tayo. So do not expect too much from yourself. Do not expect too much from people. Sabi mo sa misis mo, sabi mo sa anak ko, tagal-tagal natin nagsisimba, hindi ka pa nagbabago. So kaya nagpipail po tayo madalas because we have an unrealistic expectations. Amen po ba? Ano pa po? External circumstances. Ito na po yung mga bagay na labas na sa ating control. Yung kamukha nga po na pinapanood natin sa video kanina. Labas na sa control ni Heather yun . Na siya po ay mapapatid ng kanya pong kasama. At madalas sa buhay natin, marami rin tayong mga external circumstances. Minsan kahit ang ganda-ganda ng hanap buhay, bigla ka nalang dadatnan ng parang biglang tumal. Sabay-sabay yung mga customer natin, biglang mga nagtatalbugan na mga tseke. Unexpected. Yung una, ang ganda-ganda naman na pakikipag-usap, pero later on, parang hindi na magandang kausap. Mga unexpected circumstances beyond our control, health issues sa kalusugan po natin, kahit nag-aano pa natin ingatan ang ating katawan, it will still deteriorate. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid. Amen po ba? Even the most healthy person will soon become weak and sick and tired. Know why? Because our state, this body is a fallen state. In a fallen state. Ito'y mula sa lupa, ito'y babalik sa lupa. So mga bagay na wala sa control natin. Ano-ano po yung mga bagay na wala sa control po natin na kung minsan nagkukos para tayo mabigo at para tayo ay mag-fail. That is beyond our control. Wala na po tayong magagawa po doon. And lastly, spiritual battles. Ang buhay po natin ay hindi lang po physical, hindi lang natural, but it is spiritual. May kaaway, ang tunay na kaaway po natin, ang diablo, sa po yung naghahangad na tayo po, lalo na especially mga mananampalataya ay bumagsak, malugmok, at hindi na makabangon para hindi na po tayo maniwala sa Diyos. Our enemy, the devil, will try to discourage us, distract us, and defeat us in our walk. Sa pamamagitan ng mga temptations, sa pamamagitan po ng mga pag-aalinlangan at mga pag-atake sa ating pong pananampalataya. So marami po yan, mga kapatid, na magkokos para po tayo mag-stumble, para po tayo mag-fail. Pero ito po maganda, that there is a promise of God's restoration. Amen po ba? Meron pong pangako na ire-restore tayo ng Diyos. Out of our failure, kahit na nagkasala ka pa, kahit na nga meron ka pang unresolved wounds and hurts, kahit na nga meron pa tayong mga unexpected expectations, meron mga uncontrolled circumstances, even the enemy will try to defeat us, but the promise of God, He will restore. Amen po ba? Because there is no weapon formed against us that will prosper.
Pwede tayong atakin ng demonyo, pwede niya tayong discourage, pwede niya tayong tuksuhin, at pwede tayong bumagsak. Pero magandang pangako ng Panginoon, anak, hindi yung pagbagsak mo. Anak, may pangako ako na kung babagsak ka, itatayo kita muli. Jeremiah 18 verse 4, kausap po ng Diyos si Jeremiah, Prophet Jeremiah, para magbigay ng mensahe sa bayang Israel. Sabi po dyan, so I went down to the potmaker's house. Inutusan po siya ng Panginoon na pumuntad sa magpapalayok. Sabi dyan, and so making one on the wheel. Verse 4, but the pot he was making of clay did not come out like he wanted it. So the pot maker used the clay to make another pot that pleased him. Nung makita po ni Jeremiah yung pong magpapalayok, at napansin po niya na parang hindi nagustuhan nung magpapalayok yung kanyang ginagawang palayok, inulit niya po ulit yun. Nakita po yun ni Jeremiah. Now, sabi po ng Panginoon sa kanya, verse 5, then the word of the Lord came to me saying, O people of Israel, can I not do with you as this potmaker has done, says the Lord. Like the clay in the potmaker's hand, so are you in my hand. Isaiah 64 verse 8, Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa amin humuhubog. Amen po ba? Tayo raw po yung putik na ginagawang palayok sa kamay ng ating Diyos. At kung minsan mga kapatid, yung mga kabiguan natin sa buhay, kung minsan yung mga pagbagsak natin sa buhay, yung po kung minsan doon po kumikilos ang Panginoon, doon niya po tayo nire-remake, doon niya po tayo nire-restore, doon niya po tayo nire-remodel, doon niya po tayo binabago ulit hanggang sa makita niya na yung magandang gusto niyang mangyari sa ating mga buhay. But always remember that the process sometimes is painful. Hindi po madali na tayo po ay i-shape, hubugin, hutukin. Amen po ba? Sino rito yung may frozen shoulder? Yung hindi makitaas ang kamay. Pakitaas nyo nga po mga kamay nyo. Malalaman natin kung sino ngayon. Yung hindi makapagtaas. Kaya minsan mga kapatid, uunawain natin yung mga katabi natin sa praise and worship. Huwag kang sabihin, ano ba naman ito katabi ko, hindi nagtataas ang kamay. Baka mamaya may frozen shoulder. Kaya hindi pagka ganun lang ang taas ng kamay, huwag natin masyadong pansinin. Kasi baka may frozen shoulder. Now, ano point? No, kung minsan pagka hirap na hirap kasi na masyado nang, sabi ko ba, nagkalaman na. Mahirap na yan. Kaya ginagawa ng mga therapist, di ba, unti-unti. Hanggang sa magugulat ka na lang, naitataas mo na yung kamay mo. Okay na ulit. Amen po ba? Naka-experience po ba kayo nun? Okay na ulit, pastor. O, wag lang yung may bulong, wag yung binihinga na, albularyo ho yun. Hindi ho yun, siya sabi ko. Ang sinasabi ko yung mga therapist. Di ba, pag okay na ulit yung kamay mo. Yung ibang matagal nang ganito yung forma ng likod, tapos pag nagpa-therapy, okay na ulit. Pero yung process masakit, mahirap. At ganoon din po sa atin mga kapatid, kaya nga may mga failures, kaya nga may mga defeats, kasi doon tayo hinuhubog, doon tayo hinuhutok, doon tayo dinidevelop ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? God shapes us. And our defeats sometimes are opportunities for our growth and transformation. Kaya ang pangako rin ng Panginoon, Jeremiah chapter 30 verse 3, Look, the time is coming when I turn everything around for my people. And maybe ito po yung mensahe ng Diyos para sa iyo ngayong umaga, kapatid. Darating ang araw na pipihitin ng Diyos ang sitwasyon para sa pabor ng bawat isa sa atin. Maaaring ngayon wala sa atin ang pabor, maaaring ngayon nahihirapan tayo sa buhay, maaaring lahat ng opportunities parang napakailap sa buhay natin, maaaring kahit anong sikap natin, bumabagsak tayo, pero darating ang time, sabi ng Panginoon, that time is coming when I will turn everything around for my people. Kaya yung sitwasyon natin ngayon, pansamantala lang yan. Hindi ka magtatagal dyan. Bakit? Kasi darating ang time, pipihitin ng Diyos ang sitwasyon natin sa buhay hanggang sa makarating tayo. Mula sa pinalalagyan natin hanggang sa gustong puntahan ng Diyos para sa atin. Sometimes man's rejection are God's redirection. Amen po ba? Sino rito nakaranas ng rejection? Sino rito nakaranas ng disappointments? Most of the time, rejections are God's redirection.
Disappointments are God's reappointment to us. Kaya tayo nadidisappoint madalas sa buhay. Hindi natin alam, akala natin bigo tayo, akala natin mahina tayo, akala natin wala tayong kwenta, pero totoo nun, kaya ka nadidisappoint para i-reappoint ka ng Diyos doon sa lugar na dapat nandun ka at hindi doon. Kaya kayo nagkagalit ng boyfriend mo kasi hindi talaga siya ang para sa'yo. Amen? Kaya ngayon pa lamang yung ka-business transaction mo, nagpakita na ng hindi maganda kasi hindi siya yung gustong ka-business partner ng Diyos para sa'yo. Kaya wag na po tayong magtapos sa Panginoon, Lord, akala ko dito mo na ako pagpapalain. Bakit ganun? Kung kailan malapit kami magsimula maghanap buhay, kung kailan pa, tsaka pa nagkaganon. Ang totoo nun, yung disappointment natin doon, nire-reappoint tayo ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Why? Romans 8:28, for we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos. Even in our most painful defeats, sa pinakamatinding kabiguan natin, gumagawa ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. May ginagawa siyang maganda at ikakabuti para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Na-discourage man tayo, natisod man tayo, may nakita man tayong hindi maganda, sa ating pong Christian journey, tatandaan natin, gagawa pa rin at kikilos pa rin ng Diyos sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. So, tigilan na po natin ang pagtakbo para lang makaiwas, masaktan at mabigo. I-embrace po natin yung kabiguan. I-embrace po natin yung sakit. At hayaan po natin, i-allow po natin ang Diyos na gamitin po ito, gawin po ito para sa kabubuti ng bawat isa sa atin na nagmamahal sa Kanya. Madalas, ang matagal pong gumaling ay yung in denial. In denial na ikaw ay bigo, in denial na ikaw ay may problema, in denial na ikaw ay may pinagdadaanan. Pero the moment na in-accept po natin yung reality na yon, then also the moment that God will restore each and every one of us. Next, turning self-sufficiency to Christ's sufficiency. Kasama po ng restoration ng Diyos, pinaparealize sa atin ng Diyos na hindi po tayo sa ating sarili, kung hindi po yung pagdepende natin sa Panginoon. Amen po ba? Ang resulta po ng restoration sa atin ng Panginoon, iparealize niya sa bawat sa atin, sa bawat kabiguan, sa bawat pagbagsak natin, ang isa po sa reason at isa po sa purpose para ma-realize po natin na hindi po sa atin nakadepende ang lahat, kung hindi nakadepende ang lahat sa lakas na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi po ni Paul, Philippians chapter 4 verse 12, I know that what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living or plenty or in want. Ano sabi ni Pablo sa Tagalog? Naranasan ko ang mabusog, naranasan ko ang magutom, naranasan ko ang umunlad, naranasan ko ang maghirap. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. So it is not about masagana ba buhay mo ngayon? It is not about sakto-sakto lang ba ang pera mo ngayon? It is not about busog ka ba ngayon? It is not about gutom ka ba ngayon? It is not about tagumpay ka ba ngayon? It is not about failed ka ba ngayon? In every season sa buhay po natin, it doesn't matter. Ang mahalaga, meron tayong kakontentuhan, masaya tayo sa bawat sitwasyong inaalaw ng Diyos na mangyari sa ating buhay. At ang sikreto para mapagtagumpayan ito, verse 13, ang sabi po diyan, I can do all things through Him who gives strength. Amen po ba? Na kaya natin kakayanin pagdaanan ng anumang season ng ating buhay. No, hindi naman kasi laging cloud nine, especially sa buhay natin spiritually, sa faith natin, hindi ka naman laging on fire. Amen po ba? Sino rito yung aamin sa sarili niya, hindi ka laging on fire? Hindi mo laging gustong mag-pray. May mga pagkakataon parang tamad ka rin magbasa ng Bible. May mga pagkakataon, magsisimula ka pala mag-pray, matutulog ka na.
May mga pagkakataon, magbubuklat ka pala ng Bible, pero mas manonood ka ng TV. So, hindi laging on fire yung ating pong pananampalataya. Amen po ba? There will be ups and downs in our spiritual journey. But no matter ano man po yung pagdaan at kalagayan natin sa buhay, ang mahalaga, kaya ho nating malagpasan, mapagtagumpayan ang lahat ng ito dahil may lakas na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. At yung lakas na yon na galing sa Kanya ang magsusustain sa bawat isa sa atin sa anumang journey, sa anumang season, sa anumang yugto ng ating pong mga buhay. May problema man kayo sa pamilya, nag-struggle man kayo ngayon, it is not still hopeless. Makakaya mo yan, malalagpasan mo yan. Bakit? May lakas na nanggagaling sa Panginoon. May struggle ka sa business mo ngayon, lugi, maraming utang, makakaya na mong pagtagumpayan yan. Bakit? Kasi may lakas na manggagaling sa Panginoon. Ang totoong pagpupurit, pagsamba mga kapatid, lumalabas sa pinakamababa at pinakamalalim na pagbagsak ng ating mga buhay. When we are at our lowest, yun naman po yung highest point of our worship. Tandaan nyo po yan. Sa pinakamababang level ng ating buhay, doon natin talaga magagawang itaas ng mataas ang ating kamay at purihin ang ating Panginoong Diyos. Kagaya ni Job na wala sa kanya ang lahat, but despite of all, sabi niya, purihin ang Panginoon. Amen po ba? At ang isa po sa susi, mga kapatid, para po tayo ay maging Christ-sufficient at hindi self-sufficient, yung pong ating prayer. Tandaan po natin, malaking factor po ang buhay natin sa pananalangin. Sabi po sa Jeremiah chapter 33 verse 3, ito po, familiar po tayo sa verse 3. Ang sabi po dyan sa verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipahayag ko sa iyo mga bagay na dakil at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Sigurado po, guaranteed, pag nanalangin daw tayo, pag tumawag tayo, tutugon ng Diyos. Naniniwala po ba kayo ron? If you call unto me, says the Lord, and I will answer you. Promise po yun ng Lord. At ang sabi niya, magpapakita ako, and I will show you great and mighty things which thou hast know. Magpapakita ako ng mga mahiwaga at dakilang bagay na hindi mo pa nakikita, na hindi mo pa naunawaan. Guaranteed po yun. Pero gusto ko maintindihan niyo po rito, ano sitwasyon ni Jeremiah nung time na yan, na siya po ay kinonvict ng Diyos para manalangin. Verse 1. Sabi po diyan, muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias. Samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. He was imprisoned. Nakakulong po si Jeremiah noong mga time po na yan. Ang isang tao nakakulong, mga kapatid. Significantly, wala siyang magawa. Amen po ba? Kapag nakakulong ang isang tao, literally, wala kang magawa. Hindi ka malaya eh. So, deprived ka para gawin yung mga bagay na gusto mong gawin at pwede mong gawin. Amen po ba? At sa buhay din po natin, madalas may mga pagkakataon, dumarating tayo sa ganyang point na parang wala tayong magawa. Amen po ba? May mga sitwasyon tayo sa buhay na parang wala tayong magawa. Nakikita natin yung problema ng pamilya natin pero parang wala kang magawa. Nagkakaproblema kayo mag-asawa pero parang wala kang magawa. Gusto mong maglingkod sa Panginoon ng buong puso pero minsan parang napipigilan ka at parang wala kang magawa. Verse 2, sabi ng Panginoon, ganito ang sabi sa kanya, akong lumikha at humugis at nagayos ng buong daigdig, Yahweh ang aking pangalan. Nire-remind ng Diyos si Jeremiah na kung mananalangin ka, tatawag ka, tandaan mo na yung Diyos na tinatawagan mo, dinadalanginan mo ang pangalan ni Yahweh. Bakit mahalaga po maintindihan po ito? Ang kahulugan po literally ng pangalang Yahweh, I am that I am. Sa Tagalog, ako'y si ako nga. Practically speaking, mga kapatid, sinasabi po ng Diyos kay Jeremiah, kalayaan ba ang kailangan mo? Ako ang kailangan mo. Kaaliwan ba ang kailangan mo? Ako, Yahweh, ang kailangan mo. Because I am that I am. Kaya nga sa buhay po natin mga kapatid, kung ano man yung kailangan natin, nandyan si Yahweh, nandyan ang ating Diyos, siya po yung kailangan natin. Kailangan ba natin ay kalayaan? Siya po ang magbibigay sa atin. Ang kailangan mo kapayapaan, siya po yung kapayapaan natin. Ang kailangan mo kagalakan, siya po yung kagalakan natin. Ang kailangan mo provision, God is our Jehovah Jireh who provides everything that we need. So ano man yung kailangan natin, ito'y nanggagaling sa ating Diyos. Sa Kanya natin matatagpuan ng lahat. So turn from self-sufficiency to Christ-sufficiency. Nangihina ka, kailangan mo ng lakas, siya ang kalakasan natin. Hopeless ka, siya ang pag-asa natin.
Ang pangalang Yahweh, napaka-powerful, napaka-makapangyarihan, dahil kung ano kailangan mo, yun ang kayang ibigay ng ating Diyos sa iyong buhay. Kailangan mo ng kagalingan, He is our Jehovah Rapha. Siya ang ating kagalingan, siya ang ating dakilang manggagamot. Amen po ba? So wag nating basta-bastahin lang ang pananalangin dahil yung kinakausap natin ang pangalan niya, Yahweh, ako'y si ako nga. Ephesians 3:20, with God's power working in us, God can do much more than anything we can ask or imagine. May kapangyarihan ng Diyos na nasa atin na makagagawa ng higit pa sa pwede nating isipin, sa pwede nating hilingin, kung magtitiwala lang tayo ng lubos sa Kanya. At yung kapangyarihan na yan, tignan po ninyo, Ephesians 1:19-20. Ano po sabi dyan? At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo na nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Yung di masukat na kapangyarihan, immeasurable power that is working in every believer, sa bawat mananampalataya. So kung believer ka ng Panginoon, may kapangyarihan ka. May kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyo. Alam niyo po ba yon? Pakisabi mo sa katabi mo, there is power in you. So kung tayo po ay parang nangihina, kung parang tayo nadidiscourage, kung nagiging hopeless tayo, i-remind mo yung sarili mo, there is power working in me. May kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ko. At hindi basta-basta yung kapangyarihan na yan. Bakit? Yung kapangyarihan yan ang bumuhay kay Kristo Jesus mula sa kamatayan. Amen po ba? Isipin po natin gaano ka-powerful yun. From death to life. And that same power that rose up Jesus from the dead is also the same power na meron ang bawat isa po sa atin. Ano pong area ng buhay natin na ngayon tila patay? Relationship natin na parang tila namatay, parang patay na? Or malapit ng mamatay? Pag-asang malapit ng mamatay? Ano pong mga area sa buhay natin ang pakiramdam natin patay na? Wala nang buhay. Gusto ko po i-remind kayo mga kapatid, you have that power, the power from God, that even dead will soon rise up again. Na anumang area sa buhay natin, kahit yung pananampalataya natin ngayon, kahit patayan, kung ipagkakatiwala natin ang buhay natin sa kapangyarihan ng Diyos, yung patay ng pananampalataya na yan, magkakaroon ng buhay. Amen po ba? God can resurrect everything na namatay sa ating pong mga buhay. And finally, we will rise again in victory. Amen po ba? We will rise again in victory. Pansinin po ninyo, we will rise again in victory. Hindi po sinabi ron, we will rise again for victory. Why? Kasi tagumpay na po tayo eh. Alam niyo po ba yon? Tayo po ay nagtagumpay na dahil nagtagumpay ang Panginoon sa atin. Romans 8:37, but in all these things we are completely victorious through God who showed His love for us. Tayo higit pang magtatagumpay dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin. Ang totoong tagumpay, mga kapatid, hindi dahil sa sarili nating lakas, hindi dahil sa sarili nating galing, kung hindi dahil may Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At yun po yung assurance ng isang Kristiyano that even though I fail, even though I experience defeat, kahit minsan mabibigo ako, kahit minsan babagsak ako, kahit minsan mabubuwal ako, kahit minsan matitisod ako, kahit dumating pa ako sa pinakamababang level ng aking pong pagkatao at ang aking pananampalataya, naniniwala ako na darating ang time ako'y magtatagumpay dahil merong isang Diyos na nagmamahal sa akin. And that is the whole point. Yun po mga kapatid, ang sentro ng ating pong pinapangaral, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na ipinadama niya, na bagamat tayo'y makasalanan, pinatunayan niya na mahal ka niya, pinakita niya na mahal ka niya, nang mamatay si Kristo sa krus, may 2,000 taon na ang nakararaan. So ano pa yung pwede nating isipin para pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Yung pag-ibig natin sa Diyos, pwede natin pagdudahan, pero never natin pagdududahan yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kahit dumanas tayo ng kahirapan, kabiguan, yun po yung context niyan. Kahit sa kahirapan, kabiguan, kagutuman, and even kamatayan, alam ko magtatagumpay ako. Bakit? May Diyos na nagmamahal sa akin.
Amen po ba? Alam nyo, yan po yung gustong-gusto ng Panginoon. Yung pong tayo ay hanguin mula sa kabiguan tungo sa tagumpay. Marami pong karakter sa Biblia ang nabigo, pero later on nagtagumpay. Andyan na po si Joseph. Ang daming pagkakataon niyang nabigo. Sa tahanan pa lang nila, sa pamilya pa lang nila, rejected na siya. To the point ay binenta siya. To the point na siya ay naging alipin. To the point na siya ay nabilanggo. To the point na siya ay pinagbintangan na gumawa ng masama. Pero later on, God raised him up. And he became the prince of Egypt. From pit to the palace. Second sa highest, si Joseph. Nandyan din si David, na kahit na mighty king, pero dahil kay Bathsheba, siya po'y bumagsak. Pero mayaman ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga lingkod niya, na kahit na pinakamatinding pagbagsak, kayang-kaya tayong ibangon ng Panginoon. When life knocks us out, learn to fall on your back, because if we can look up, then we can get up. Ulitin ko po mga kapatid. When life knocks us out, learn to fall on our back. Because if we can look up, we can get up. Amen po ba? Sa tuwing pagbagsak natin, matuto po tayong lumingon sa itaas. Dahil kung kaya nating tumingin sa taas, kaya rin nating bumangon muli. Pagtingin natin sa taas, ang maalala natin ang Panginoong Hesus. Jesus was crucified and died on the cross. And He experienced the greatest, most painful, and most humiliating kind of defeat. Yung naranasan po ng Panginoon 2,000 years ago, pagkapako sa krus, ang akala ng mga tao, nabigo siya. Akala ng mga tao, huwad na propeta yan. And even Satan, nagdiwang siya, akala niya nagtagumpay. Si Satanas, nagapiin ang Panginoong Hesus. But after 3 days, Jesus rose again from the grave. Amen po ba? Defeating the power of sin and death. Sabi po ng 2 Corinthians 15:56, death has swallowed up in victory. Verse 55, where all death is your victory, where all death is your sting. Verse 56, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. Verse 57, but thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Tayo'y nagtatagumpay dahil kay Kristo, sinasama tayo ng Diyos sa tagumpay ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung nagtagumpay ang Panginoon mula sa kamatayan, tayong lahat na nakipag sa Kanya, magtatagumpay din sa anumang kalagayan at kinakaharap nating kabiguan sa ating mga buhay. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon dyan? So wag tayong matakot mabigo. Wag tayong matakot bumagsak. Hindi problema ang pagbagsak. Ang mahalaga, mga kapatid, sa bawat pagbagsak, mayaman ang biyaya ng Diyos na magtatayo sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo, verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Stand firm. Tatagan natin ang ating pong pananampalataya. Let nothing move you. Hindi po yung problema mo sa pamilya, hindi yung problema mo sa asawa, hindi yung financial crisis. Kahit na yung nangyayari sa bansa ngayon, huwag tayong matitigatig dyan. Kahit na napakarami natin nababalita, ang hindi magaganda, hindi ho yan ang magpapahintot, magpapabagsak sa atin. Let nothing move you. Huwag tayong matitinag, huwag tayong matitigatig. Always give ourselves fully to the work of the Lord. Ipaubayan natin ang ating buhay sa pagkilos at paggawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil tatandaan natin that our labor in the Lord is not in vain. Lahat ng paglilingkod, lahat ng pagsunod, maging ang ating pananampalataya sa Diyos kahit kailan, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. At kung hindi tayo mapapagod, hindi tayo magsasawa, aani tayo pagdating ng araw.
Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Tandaan po natin, defeat and failures is not the end of our story. Mayaman po ang biyaya ng Diyos. At yung biyaya po niya na yon, ang mag-enable po sa atin para tayo ay muling makabangon, para tayo ay muling magtagumpay, at para muli patuloy na tumakbo, harapin ang bawat laban at hamon natin sa ating buhay. Magtiwala po tayo sa Diyos, mga kapatid. Huwag sa ating mga sarili. Magtiwala po tayo, especially sa ating kaligtasan, sa tinapos na gawain ng Diyos, huwag sa gagawin natin. Dahil kapag nagtiwala tayo sa Kanya, tiyak ang kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Mayaman ang biyaya ng Diyos. Kaya niyang baguhin ang ating pong kabiguan tungo sa tagumpay. He can lift us from defeat to triumph. Patuloy na sasagana ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano pong area ngayon sa buhay ninyo? Ang parang ramdam ninyo na kayo'y nabibigo. Ramdam ninyo na parang wala kayong magawa. Turn to Jesus. Turn your self-sufficiency to Christ's sufficiency.